Sa kabila nga ng pagkatalo ng OKC Thunder last game, sila pa rin naman ang nananatiling liyamado sa Game 7. Hawak rin naman nila dito ang home court advantage na magagamit para makuha agad ang momentum sa umpisa. Napakahalaga nga ito dahil once na maagang mag-init ang shooting, siguradong maaga nilang tatambakan ang Indiana Pacers. Mismong si Shai Gilgeous-Alexander nang nagsabi at nagbabala, hindi sila kinakabahan sa ganitong sitwasyon dahil napagdaanan na nga nila ito. Kung noon nagawa nilang maipanalo ang Game 7 ng walang kahirap-hirap, siguradong kakayanin nila ito sa NBA Finals. Kailangan lamang maging kalmado at syempre sa opensa, depensa. Dapat rin naman nilang sundin ang game plan para manalo. Lahat nga ng kanilang mga natutunan ngayong season, kailangan nilang ibigay lahat sa Game 7 dahil ito na ang last game ngayong NBA season dahil syempre ito na rin ang pinakamahalagang game ngayong taon. Samantala, simula nang magkaroon ng bagong management ng Lakers, mas lalo nga pong naging maganda, agresibo ang front office sa gawa sa syempre paggawa ng negosasyon sa ibang team. At isa dyan ang kumalat na balita na nakikipag-usap na nga si Rob Pelinka sa Utah Jazz patungkol sa trade ni Rui Hachimura at John Collins. Simula nang lumabas ang ganitong balita, marami nga pong Lakers ang umangal kesyo mas magaling nga daw si Hachimura kumpara kay Collins. Pero ibinulgar ng isang insider, gustuhin man ng mga fans sa hindi, ay ipapagpatuloy at isa sa katuparan nila ito. Magkakaroon sila ng ilang mga pag-uusap dahil balak nga nilang dagdagan ng package. Ibig sabihin mukhang hindi lamang si Collins ang makukuha ng Lakers mula sa Utah Jazz kung gagawa sila ng trade, bagkos posibleng makuha rin dito si Walker Kessler na matagal nang gustong makuha ni Rob Pelinka para maipartner kina LeBron James at Anthony Davis. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?